Ayan. Ayan. Hi guys! Muli ko si Ate Yoli ay nagpapalik to. Magkabrero tayo dahil ang pangit ko ng buhok ko. Ayan. Ayan. Hi guys! Ayan. Hi guys! Muli ito si Ate Yoli ay nagbabalik po sa inyo. Magandang umaga at magandang tanghali at magandang gabi. Saan man po tayong dako ng mundo. Ayan. Hi guys! Muli ito si Ate Yoli ay nagbabalik po sa inyo. Magandang umaga at magandang tanghali at magandang gabi. Saan man po tayong dako ng mundo. Mapa-Pilipinas man po tayo or mapa-ibang bansa. Nawa po ay nasa mabuting kalagayan po tayong lahat at walang anumang karamdaman sa ating mga katawan. Lalong-lalo na ang ating mga kapwa OFW. Mag-ingat po tayo kahit saan man bansa po tayo. Mag-ingat po tayo dahil may mga mahal po tayo sa buhay na naghihintay po sa atin sa Pilipinas. Ganon din po ang ating mga kapwa OFW. Hi guys! Muli ito si Ate Yoli ay nagbabalik po sa inyo. Magandang umaga at magandang tanghali at magandang gabi. Saan man po tayong dako ng mundo. Mapa-Pilipinas man po tayo or mapa-ibang bansa, mag-ingat po tayo. Lalong-lalo na ang ating mga kapwa OFW, mag-ingat po kayo dyan. Kahit saan bansa kayo nagtatrabaho, mag-ingat po tayo dahil may mga mahal po tayo sa buhay na naghihintay po sa atin sa Pilipinas. Ganon din po ang ating mga mami, mga daddy, ati, kuya, tito, tita, and lolo at lola. Mag-ingat po kayo sa Pilipinas po dahil maganda po ang tayo po ay laging malusog at laging handa sa buhay. Di po ba? At syempre po, meron po tayo ngayon bibigyan ng isang reaction video. Walang iba. Ito po mga pabahay ng Maglangga, magpabahay ni Ruel of Malalag. Pero bago po tayo guys, pupunta doon sa ating reaction video, nice ko po muna, supportan po muna natin ang Team Kalingap sa pangunguna po ni Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna's Vlog, and Kalingap Rob. And of course, Ruel of Malalag and Richelle Morales Vlog. Huwag po tayo guys mag-skip ng ads sa kanilang mga video upload. Dahil sa hindi po natin pag-skip ng ads ay malaki po ang inyong naiambag, malaki po ang ating ambag sa kanilang mga pagtulong, no? Sa kanilang mga paglingap sa mga taong nangangailangan. At syempre po, makiusap na rin si Ate Yoli's Vlog. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe kay Ate Yoli's Vlog, please do subscribe my channel, Ate Yoli's Vlog. At pa-click na rin po guys ng inyong notification bell na sa bawat video upload po natin ay ma-notify din po kayo. Di po ba? So, let's go. So, let's go. Puntahan po muna natin, no? Dito lang po sa gilid natin ang ating video clips kung saan ay makita natin or dito po, meron po kayo nakikita sa aking likuran, no? Ito guys, ang pabahay ni Ruel of Malalag, di ba? Ay, grabe, no? Mula, ano ba si Ruel dito nag-start? Mula January 14, no, alam po natin guys, January po nang bumalik si Ruel galing ng Malalag is January 4, no? 4 bumalik siya ng diet. So, parang nag-ilang ano lang tong pahinga ni Ruel ay talagang trinabaho ang mga kanya mga
paglingap. At iyon nga, narinig naman natin dito na talagang nag-start si Ruel na mili ng mga materials dito ay January 14, no? So ngayon guys, January 14 ngayon is anong pizza na ba ngayon? Ano ni Ruel dyan is hanggang January 22, no? Ang last na pamili niya ng materials dyan is January, sorry. Nag-umpisa po dyan si Ruel ng, nag-umpisa si Ruel. So parang kailan lang guys, so dito nga parang kailan lang siya guys. So dito nga guys, nakita natin dito itong bahay ni Erica ay kailan lang ba si Ruel nag-start na mili ng kanyang materials dyan. Kasi alam po natin, bumalik si Ruel galing ng Malalag noong January 4. Bumalik po siya ng Daet. So, dito narinig naman natin sa vlog na ito na nakuha natin dito kay Ruel ay namili po siya, nag-start siya namili ng kanyang materials dito sa bahay ni Erica is January 14, 2024 hanggang February 22, no? Last na pamili niya ng materials is February 22, 2024. So guys, ibig sabihin po mga kalangga, mga kalingap, is mahigit lamang po isang buwan na trinabaho ito ng kanyang mga karpentero. Diba? Mahigit lamang po isang buwan. At ito nakita natin, ang kanyang mga ginawa dahil dito nga, grabe dito natin hinangaan talaga, si Ruel, na nakaraan lang na-upload natin guys, nakita niyo yung upload ko na yun nga sinabi ko, Richelle, wow Richelle, nagawa niya ito kay Ruel, nagawa niya ito kay Ruel. Yun yung sabi ko, dahil doon masabi natin guys na si Richelle ay talagang lahat gagawin din. Lahat gagawin, kahit pantrabaho, panlalaki, gagawin niya hanggat kaya niya, matulungan lamang ang kanyang langga, di ba? I'm sorry. So, dito nakita natin, dahil dito nga tapos na yung bahay, ang sabi nga ni Ruel is tapos na, at nakita natin, malaking pasalamat natin dito sa kanyang napakaganda na nakuha ni Ruel ng mga karpentero. At syempre po, shoutout na rin po dito sa mga anak ni Nanay Emma, dahil ito po ang mga anak ni Nanay Emma, siya po ang mga karpentero dito ni Ruel sa bahay ni na Erica at nakita natin guys ang kanilang trabaho, napakapulido, di po ba? At ganon din, magpasalamat tayo dyan dahil ito nga ang tatay ni Erica ay talagang nagbuhos din ng oras sa pagtulong na ayun nga ang sabi niya na wala lang siyang trabaho ay siya po talaga ay tutulong at pinangangatawan niya po talaga na halos siya na nga dyan ang nag-finishing din sa loob ng bahay, di ba? Ayun, kasama pa rin niya yung dalawang anak ni Nanay Emma na nagtatrabaho pa rin dyan, dahil hindi pa rin tapos yung sa loob, may mga pinapatch up sila, ayun nga na may mintura, nakita natin. Pero dito talaga guys, nakita natin dito sa vlog, kung paano din magtrabaho. So dito nga guys, nakita natin dito sa vlog na ito kung paano din magtrabaho yung tatay ni Erica, di po ba? Napakaganda, malinis din ang kanyang trabaho at dito grabe ang pasalamat natin kay Ruel of Malalag, Sa edad na 23 anyos guys, 23-24 ba si Ruel ay talagang ganun na po ang kanyang hangarin na makatulong sa kapwa niya, di ba? Na isa po ito, sina Erica, ang pamilya ni Erica na napakapalad na kanyang binigyan ng bahay, di ba? At dyan nga, ayan, nakita nyo yan dyan guys, na grabe, yung pabahay nga dito ni Ruel ay talagang umabot, halos mag200 ang kanyang nagastos dito, di ba? Almost 200K ang magastos. Pero syempre siguro ay darating talaga, lalapit pa talaga sa 200K yan. Kasi yung bahay na yan ay kailangan pa ng mga gamit. Bibili pa siya dyan ng mga gamit para sa loob ng bahay. Diba? Dahil nakita naman natin si Ruel na pagkatapos ay talagang kaping-kapi ni Ruel, ang ni Kuya Bal na may mga kagamitan din sa bahay ang mga, syempre,
nandito nga at asahan natin, siyempre kasama natin dyan, si Kuya Bal ang mag-turnover. At dito nga guys, ayan, para po ito sa mga laging na lang nakasilip kay Ruel, no? Na porke si Ruel, walang gasto sa kanya mga binablog, porke puro na lamang mga sponsor. Pero dito natin makita, ayan nga guys, lagay nga natin sa thumbnail natin, na Ruel of Malalag, nakalabas na, nagbigay ng 90K, almost 90K ang binigay niya. Diyan kay Erica na pabahay. Dahil yun nga, dito sa counting ni Ruel, ang materials na nabili niya is 119,837. Yun po ang kanyang materials, lahat na napamili dyan, no? Ang mga expenses na nagamit ni Ruel dyan sa bahay. At yung workers na kung saan ay ang mga anak ni Nanay Emma, no? Malaki po itong tulong, malaki po itong ding tulong sa mga anak ni Nanay Emma na sila ang nagtrabaho, no? Dahil talaga malaking tulong din ito sa mga anak ni Nanay Emma na sila ang nagtrabaho, no, sa bahay na yan, na sila naging karpentero ni Ruel. Kasi siyempre natulong po sila, natulungan the same time ay natulungan din sila ni Ruel, no, sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan sa kanyang pamilya. At least sa kanilang paggawa dyan, pagiging karpentero kay Ruel ay talagang makita talaga nila yung kasiguraduhan ng kanilang sahod, na may sahod. Kaysa yung sa kanila, Siyempre guys, di ba, malaking blessing na rin ito, malaking tulong na rin ito sa mga anak ni Nanay Emma. Siyempre po guys, no, malaking tulong na rin ito sa mga anak ni Nanay Emma sa kanilang pang-araw-araw na kita, dahil unlike doon sa kanilang pagmimina, no, sa dagat, ay walang kasiguraduhan kung sila ay may kuha. At least dyan sa pagiging karpentero sa kay Ruel of Malalag ay talagang may kasiguraduhan sila na meron po talaga silang kita sa araw-araw. At syempre, nakita naman natin ng pasahod ni Ruel ay hindi po talaga sila lugi, no? Ay talaga sa tamang pagpasahod ang binigay din ni Ruel sa kanila. Dahil 600 a day yata nila bawat isa, di po ba? Kaya dyan pa lang ay buhay na po. Dyan pa lang sa mga karpentero ay malaking charity na ang nagawa ni Ruel sa kanila. Di ba? Diba, malaking tulong na sa kanila. At dito nga nakita natin kanina na yung ano ni Roel is ang materials is na umabot siya sa materials, sa gastos sa materials, umabot siya ng 119,837, di ba? At ganun din sa kanyang papasahod sa dalawang kanyang mga karpentero is 49,800 ang kanyang mga nagastos sa pasahod sa mahigit isang buwan, di ba? At ganun din, nasabi din niya dyan sa kanya, food and allowance, yung sinasabing food in allowance po, ay nakita naman natin sa mga vlog ni Roel ay nagbibigay po siya ng allowance dyan kina nanay ni Erican. Bago umalis, pag nag-vlog dyan si Roel, or dumating si Roel, may mga dala-dala talaga siyang mga items, no? Para Diyos ko po, grabe naman tong antok ko.
So, dyan nga guys, no, nakita natin na bawat punta talaga ni Ruel ay may dala-dala po talaga si Ruel ng mga items para sa kina Erica, di ba? At wala man siyang dala, ay talagang nagbibilin, nag-iiwan si Ruel ng panggastos sa nanay ni Erica, no, sa kanila pang araw-araw. At syempre din, ganun din allowance ng kanyang mga karpentero. So, yan, umabot siya po ng 21,250 no, sa food in allowance na nabigay ni Ruel. So, bali nagkaroon si Ruel dyan, no, nakita naman natin, nagkaroon si Ruel ng gastos dyan is 190,887. At yun nga guys, ang sponsors money ay umabot lamang ng 107 and 337,000. Ay, 107,337 peso ang unabot lamang ng sponsored money. So, dito dahil sa gastos niya kabuuan is 190,887. So, talaga si Ruel ay maliwanag po dito, no? Sa counting, maliwanag po talaga si Ruel na hindi po totoo yung mga sinasabi ng mga ibang basher na talaga si Ruel ay nagpabahay, nag-charity, pero walang gastos. Hindi po yan totoo. Dahil dito, makita, maliwanag na si Ruel o Malalag ay talagang naglabas dito ng sarili niyang pera sa kanyang sahod, sa kanyang YouTube channel. Di ba? Nagpalabas dito si Ruel ng almost 90K. Dahil dito ang napalabas niya na ngayon is 83,550. Pero dyan po sa 83,550 ay hindi pa po dyan natatapos dahil po syempre bibili pa po siya ng mga kagamitan sa loob ng bahay. Kaya na-include na po natin, nasabi na natin na almost 90K. So dito maliwanag po ito sa lahat ng mga bumabatikos kay Ruel ay hindi po totoo. Nagkamali po kayo. Hindi po totoo na si Ruel ay wala pong ilalabas na pera. No? Walang charity vlogger na hindi maglabas ng pera sa kanilang mga bulsa. So dito rin po, no, ito din po yun guys, ang lagi nating hinihingi sa inyo na kung maaari ay wag po tayo mag-skip ng ads sa mga video upload ni Ruel dahil dito nga ay malaki po, dito po kayo, nakaambag din po kayo dahil yun nga nilagay ni Ruel sa YouTube channel niya viewers, no? Galing ang 83,550. So, kasama po kayo dyan sa mga hindi po nag-skip ng ads at sa lahat po na nanonood ay kasama po kayo dyan nakapag-ambag sa bahay ni Erica. Diba? So, ganun po yun guys ang nangyayari dyan ngayon na hindi po nasasayang yun yung inyong pagpanood. Diba? At sa lahat ng mga basher, pasensya po kayo dahil yun nga ay talagang hindi nyo mapipigilan yung pagiging viral ni Ruel of Malalag and Richelle, no? Hanggang dyan na lamang kayo sa kanila sa pambabas, diba? Kagaya niyan, may nambabas, binas ni Langga, di ba? Grabe yung mga below the belt na pagpambas ni Langga, kay Langga ni Ate Roslyn, no? Na grabe below the belt, parang hindi natin tapos lahat tayo doon, halos marami kami ng mga reactors ang nag-reaction doon, pero ito nga no, masabi ko lamang dito bago tayo mag-end guys, ang masabi ko ay Langga kay Richelle, patuloy ka lang, Langga, sa iyong dreams, sa iyong mga goals sa buhay mo, yung goal mo sa buhay na makatapos ka ng pag-aaral, makatapos ka ng iyong kurso na minimithi bilang isang civil engineer. Mag-focus ka dyan sa goal na yan and sana anuman mga blessing pa lalo ang dumating sa iyo ay hindi ka magbabago, no? Iyon lang ang masabi ko, iyon lang ang maipayo ko lang ka. Masabi ko sa iyo, Richelle, be still humble, no? Para still humble lang, para anuman ang pambabas sa iyo, ito pakatandaan niyo po mga basher, anuman pong ginagawa niyo pambas ay isipin po natin, no, na habang binababa niyo ang isang tao, siya pong inaangat ng Diyos. Di po ba? Yun po pakatandaan natin. At ang ating pambabas ay wala po yung
hahantungan ng kaganda para sa atin. So, para sa akin, magbago na kayo mga basher, ano man ang inyong mga hindi nagustuhan sa kanila, huwag po kayong manood. Huwag niyo pong i-stress ang mga sarili niyo sa pagpanood sa kanila, no? Dahil sila ay talagang ginagawa nila dalawa kung paano mapasaya ang kanilang mga viewers, no? Dahil doon ganun nila kamahal ang kanilang mga viewers, ang kanilang mga supporters, di ba? Kaya pasensya sa mga sa mga walang magawa na basher. Pasensya po kayo. Yun, nuulit ko dito rin na pasensya po pag kayo po ay talagay ng sa kanila. Wala po kaming takot no, na mailabas din kayo sa social media sa mga ginagawa nyo pang sa kanila. At least, the same ay makita ng mga tao anong klase kayong mga tao. Anong klase ang inyong mga ugali. Di ba? So, dito guys, maraming salamat. Ito pong ating masabi lang, no? Dito sa Kailangga, sa kanyang napaka high honor, no? High honor sila no sa kabila ng pagsasabi ng mga pambasa kanya na hindi maganda, pero yun nga no, ang focus niya sa kanyang pag-aaral ay nandun pa rin. Hindi siya nagpa-distract. Lalo niya nagsikap siya lalo sa pag-aaral para makuha ang pagiging high honor. So, tayo po ng mga basher, kayo po dyan ng mga basher sa tabi-tabi, mahihiya po kayo ang inyo pong binubuli ay isang high honor student, no? Na wala pong ginawa sa inyong masama. Di ba? At hindi po natin siya pwedeng ibas dyan, guys. Dahil unang-una, si Richelle, kung nakita man natin, nagdadamit siya na kung magaganda ang kanyang damit. Kung nakita nyo man, nagsusuot siya ng mga sexy na damit. Normal po yun. Nagdadalaga po yung tao. At mga damit na yan is libre pong binigay sa kanya ng mga sponsor. Taos puso na pinamimigay sa kanya ng mga sponsor noon. So, wala po kayong magawa dyan. Hindi alangan naman po, binigay yun kay Richelle, alangan naman po, titingnan niya lamang yun. Diba? At least, isa po yun, no? Ang mga binibigay ng mga sponsor, isa po yung blessing sa kanya na hindi niya na kailangang gumastos pa ng pera para sa mga damit. At least, ang kanyang kita sa kanyang pagiging YouTube ay ilaan niya na lamang po sa kanyang mga pamilya, sa pamilya niya. Dahil nakita naman natin kung gaano karami dyan makasama ni Richelle sa bahay, di ba? Ganun lang po yun, guys. Huwag po tayo maging OA sa pambabas, lalong-lalo na kung tayo ay may mga edad. Ilagay po natin sa sarili ang ating mga edad din. Diba? So, thank you so much and maraming salamat po sa inyong lahat sa patuloy pong pagtitiwala kay Ate Yoli's Vlog. Maraming salamat po sa suportan nyo sa road, no? Napaka-successful ng live meeting ng road kanina. Maraming salamat. Siyempre, nagpapasalamat po tayo doon sa pag-akyat ni Dodong Ruel, no? Sa aming live meeting ng road sa channel ni Sir Borduloy's Thinking, ang aming Vice President. So, thank you so much and God bless everyone. Pero bago po tayo guys mag-end, nais ko po muna makisuyo po na suportahan po natin at syempre po, bago po tayo dito guys mag-end sa ating video upload, nais ko po muna makisuyo po, pasupport po natin sina Kuya Awi, Kalingap Angeli, at ganon din si John Lendon. Ito po sila, no? Si Kalingap Awi, si Kalingap Angeli, si John Lendon Official. Sila po, no? Ang officially na nagsusupport ngayon, no? Sila po ang araw-araw na pumupunta doon sa mga beneficiaries ni Ruel of Malalag sa Davao. Dahil nakita natin, nandyan man si Ruel sa Daet, no? Yun nga palagi may mga question din, no? Na bakit si Ruel dyan sa Daet nagbablog, bakit hindi doon sa kanyang lugar? Hindi po ni Ruel need doon, hindi po ni Ruel kailangan umuwi doon para mag-vlog, dahil kahit po si Ruel ay nandyan sa Daet, ay hindi po siya nakakalimot sa kanyang mga beneficiaries. Nandyan po si Kalingap Angeli, Kalingap Awi na nandun pa sa Davao, at ganito nga, nandito na ngayon si
John Lendon, no? Na si John at isa pa si Lendon na kasama. Sila po yung mga pumupunta, naghahatid ng mga ayuda sa mga beneficiary ni Rowell of Malalag na nandun. Ang pagkaalam po namin, sa mga hindi pa po nakaalam, no? Panurin niyo po mga lumang upload ni Rowell. Si Rowell po ay may siyam na pabahay sa Davao, saka Malalag mismo, di ba? So, ganun lang po guys. Ngayon ang atin po talagang hinihingi ay pasuportahan po ito ang kanyang mga pamilya. At syempre po dito, huwag po natin kalimutan si Taririce Vlog. Ito po si Trixie, no? Na pinsan ni Rochelle. Suportahan po natin dahil ito po ay talaga kung magtuloy-tuloy po ang ating suporta kay Trixie, maaari na rin si Trixie din ay makatulong sa kanyang pamilya, no, sa kanyang mama, sa kanyang mga kapatid, sa financial, di ba? At ganoon din po syempre, huwag po niyong kalimutan, si Rowell of Malalag po ay mayroon pong pangalawang channel, walang iba yung Kalingap Rowell. So mga langga, baka hindi pa po kayo nakapag-subscribe sa second channel ni Rowell of Malalag, pa-subscribe po natin yan. Ayan yung Kalingap Rowell. Huwag po natin din dyan guys. Kalimutan dahil minsan po si Rowell ay dyan po nag-upload, no, ng kanyang mga video. So thank you so much and God bless everyone guys. Don't forget to Ate Yoli's vlog. Maraming salamat po sa inyo sa tiwala po sa amin. God bless everyone. Bye.